Dad, bakit kailangan niyo po akong isama? Sinabi ko naman po sa inyo, Dad. Ayoko talagang sumama, nakakatakot doon. Halos maiyak sa kaba na wika ni Matthew sa kanyang ama na siya ng bagong mayor ng buong Maynila. Nanalo kasi, kaya gusto nitong puntahan ang mga lugar na pinuntahan nito dati para iboto ito. At ang lugar na pinakaunang pupuntahan nila ng araw na yon ay ang Tondo, Maynila, ang lugar ng mga maton. Na-stress na naman tuloy si Matt sa kakaisip noon. Natawa naman ang kanyang ama at tinapik si Matt ng bahagya sa balikat bago nakangiting nagsalita. Anak, mababait ang mga tao roon. Ikaw kasi, ayaw mo pa sumama noong una pero kailangan mo nang sumama ngayon dahil tutulungan mo akong magbigay ng kasiyahang pinansyal sa kanila at magbigay ng kakaunting pakain at palaro sa mga batang paslit roon. Siguradong ikatutuwa nila yon. Kitang-kita sa mga mata ng ama ang excitement at saya nang sabihin nito yon kay Matthew. Napahawak si Matt sa kanyang noo at nagsalita. Pero Dad, hindi ka po ba natatakot sa lugar na yon? O sadyang hindi mo lang po alam na ang nakakatakot na lugar na yon ay lugar ng mga mahahalangang kaluluwa? Nanlamig yata ang buong katawan ni Matt nang sabihin ang mga salitang yon. Iho, mababait nga kasi ang mga nandoon. Oo, mga tigasin at palaban ng halos lahat ng nakatira doon mula sa bata hanggang sa matatanda. Pero hindi sila masasama, anak. Marunong din silang makisama at napakainit ng pag-welcome nila sa akin dati. Noong kasagsagan pa ng eleksyon. Kaya ibabalik ko din sa kanila ang init ng pagtrato nila sa akin ngayon. Ako na talaga ang bagong mayor ng buong Kamaynilaan. Mahabang litanya ng ama ni Matt sa kanya. Kaya malalim na napabuntong hininga si Matthew at nagsalita. Pero Dad, ayoko talaga. Dito na lang ako sa bahay at manunood ng favorite kong K-drama series. Anong manunood ng K-drama series? Ano ka ba ding? Gulat na tanong ng ama ni Matthew kaya pinaikot niya ang mga mata paitaas. Dad, manunood lang ng K-drama series, bading na agad? K-drama series na may bahid ng aksyon, katulad ng City Hunter, tsaka Descendants of the Sun ang pinapanood ko, Dad. Kaya kalma, umiling-iling si Matthew nang sabihin yon at uminom ng favorite niyang strawberry juice. Hindi naman maipinta ang mukha ng kanyang ama nang tignan si Matt. Por Diyos por Santa, hiho, ano bang nangyayari sa'yo? Impluwensya talaga to ng mga kalaro mong, mga pinsan mong babae noong mga bata pa kayo eh. Kung bakit ba kasi ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa inyong magpipinsan? Kaya puro pambabaeng laro ang mga nilalaro ninyo ngayon. Ayan tuloy ang nangyari. Para kang babaeng umusta. Pati favorite mong prutas at inumin pang babae. Tignan mo nga yung iniinom mo. Ano na naman yan? Strawberry flavor juice? Halatang stress na litanya ng ama ni Matt sa kanya at napahilot pa sa sentido. Nahihiwagaan namang napatingin si Matt sa butihing bagong mayor ng Maynila at tinignan ng basong hawak. Bakit, Dad? Anong masama sa strawberry? Eh hindi lang naman ako ang lalaki sa mundo na favorite din ito. May mga barako nga na favorite nila strawberry eh. Pagrarason ni Matt. Anong favorite color mo? Tanong ng ama ni Matt. White and blue. Napangiti naman ang ama sa narinig at nagsalita. Mabuti kung ganon. Tsaka yellow at pink po. Dagdag pang sabi ni Matt na nagpapalis agad sa maluwag na ngiti ng ama. Nais tuloy bumunghalit ng tawa si Matt. Siyempre, biro lang yon. Gusto niya lang asarin ng ama. Masyado kasi itong conscious at affected sa mga gusto niya sa buhay. Tignan mo na, yellow at pink na kumacho. Siegfried, umayos ka sa pagkalalaki mo. Ikaw lang nag-iisang successor ko. Pairap na wika ng ama ni Matt at ininom ang tsaa nito bago muling nagsalita. At bilisan mo na din siyang kumain. Malilate na tayo sa pupuntahan natin. Napabuntong hininga si Matt. Ang buong akala pa naman niya ay nakalimutan na ng ama ang unang topic nilang yon at pwede na siyang umiskapo pang hindi na nito pinipilit ang gusto nito. Sinubukan ulit ni Matt na salungatin ng ama pero, Dad, wala nang pero-pero.
Ikaw na bata ka. Basta, kahit ano pang sabihin mo, sasama ka pa rin sa akin ngayon and that's final. Huwag kang duwag. Sumama ka. Pairap na wika ng ama ni Matthew na nagpanguso na lamang sa kanya. Sa kabilang banda, Ray! Malakas na tawag ni Sean mula sa likuran ni Raya, di kalayuan sa pinag-e-exercisean niya ng umagang yun. Sumusuntok kasi si Raya sa lalaking punching bag sa mga sandaling yun, pero napahinto siya sa napakalakas ulit na pagsuntok nang tawagin siya ni Sean. Pabuntong hiningang hinarap niya. Ang kaibigan at matalim ang tinging ipinukol niya habang pinupunasan ng mga pawis sa kanyang mukha at braso. Oh, maikling tugon ni Saraya o Raya at pinulot ang Gatorade sa bench malapit sa pinagpapraktisan niya bago lumagok noon. Pagkuway nilagay ni Raya sa leeg niya ang panyong pinampahid niya kanina sa kanyang mukha at braso. Panimulang sabi nga ni Sean sa kanya, pupunta raw dito si Mayor kasama ang anak nito. Magbibigay ng kaunting salo-salo dahil nanalo siya bilang mayor sa pagboto sa kanya ng mga taga rito. Sabi nga nito. Huminga ng malalim si Raya. At sabi nga nito, Sean, alam mo namang wala akong pakialam dyan. Yan lang ba ang inistorbo mo sa akin? Kay aga-aga, busy pa ako, hindi mo ba nakita? Matalim ang tinging tanong ni Raya kay Sean. Hindi lang yan. May isa pang dahilan. At paniguradong may paki ka na dito. Ayon sa bulong ng isang bubuyog natin, sinaboy hoodlum daw, aatake mamaya, itutumpa si Mayor at yung anak niya. Wika ni Sean. Nagbuga nga ng usok si Raya mula sa vape nito. Nakatingin pa rin sa malayo bago nagtanong, sinong nagutos? Mga kalaban sa halalan. Sagot naman ni Sean. Kung ganon, panimulang wika ni Raya at pinitik ang daliri. Ihanda ang grupo. Poprotektahan natin ang mayor at ang anak nito. Samantala, maraming salamat sa inyong pagboto at pagsuporta sa akin, mga minamahal kong kababayan. At ngayon na ako na ang bagong mayor sa buong Kamaynilaan, ipinapangako ko ulit na ang lahat na pinangako ko sa inyo noong kasagsagan ng eleksyon ay gagawin ko lahat at tutuparin. Manumbalik lamang ang masayang ngiti sa inyong mga labi at ang pag-asa ng pagbabago na araw-araw ninyong inaasam-asam na mangyari. Nagsisimula na sa pag-i-speech ang ama ni Matt sa gitna ng maliit na stage na yon habang siya na may nakaupo lang sa bandang likuran ng ama at medyo malayo sa kinatatayuan nito. Tinignan ulit ni Matt ang paligid para lang mapasign of the cross nang makitang may mga lalaking ang tilim ng tingin sa kanya sa ibaba ng stage. Kahit ano pa ang sign of the cross ang gawin mo, papatayin ka pa rin ng mga yan. Biglang wika ng isang boses babae sa bandang kaliwa ni Matt, kaya napasinghap siya at napatingin sa direksyon nito. Pagkuway na palunok si Matt nang makitang babae nga ang nagsalita. Nakatayo pa ang babae sa ibaba at nakasandal sa railing ng stage habang nakatingin sa unahan at nagyayosi. Naka-all black pa ito at naka-black shades at halatang magandang babae. Sobrang astig nga lang kung pumorma. Pero hindi na mahalaga yon ng mga sandaling yon. Ang mahalaga ay ang sinabi nito bago niya napansin ang porma at kagandahang taglay nito. Ano nga ulit yung sinabi mo, miss? Kinakabahan at pabulong na tanong ni Matt sa babae. Mabuti na lang at medyo malapit lang sila sa isa't isa, kaya paniguradong magkakarinigan sila kahit mahinang pag-uusap. Nagbuga nga muna ng hangin ng babae bago sumagot. Ang sabi ko, kahit ano pang sign of the cross ang gawin mo, papatayin ka pa rin ng mga taong yan na masama ang tingin sa'yo, kaya humanda ka. Nagkaroon yata agad ng rumble sa loob ng dibdib ni Matt nang marinig yon mula sa maganda at astiging babae. Ito na nga bang sinasabi niya eh, kaya malalakas ang tahip ng dibdib na tinignan niya. Ang ama sa stage na patuloy pa rin sa speech nito. Pagkuway tinignan ulit ni Matt ang mga lalaki sa unahan.
para lang dahan-dahang manlaki ang mga mata sa nakita. Bumunot na ang isang lalaki ng baril nito sa bewang at akmang itinutok na yon paitaas. "Dad!" Nahihintakutang sigaw ni Matt at Pumpkin nang mariin imbes na tulungan ang ama. "Siya ng mayor!" Narinig ni Matt na sigaw ng astiging babae bago niya narinig ang malalakas na putukan sa paligid at sigawan ng mga tao. Kaya napasigaw na nga rin siya at napatingin sa kanyang ama. Nakita naman ni Matt na may lalaking nagligtas sa ama bago siya napapikit ng mariin habang nanginginig sa takot. Ngunit napamulat si Matt agad nang maramdaman niyang may humiklat sa braso niya at kinabig siya patakbo kaya tinignan niya kung sino yon. "Ikaw?" Pahingal na tanong ni Matt sa magandang astig na babae kanina na may hawak na ngayong baril. Kaya't napalunok si Matt ng sunod-sunod habang nahintakutang tumingin sa likuran ng babae na nooy hawak-hawak pa rin ang isang braso habang tumatakbo. "Baril? Bakit ka may baril?" Halos sa atakihin sa pusong tanong ni Matt sa babae dahil sa matinding takot. "Gusto mo bang lumamon ng bala? Tumahimik ka muna dyan." Halatang naiiritang tanong ng babae kay Matt at inirapan siya bago muling itinutok ang tingin sa bawat pasilyong nadadaanan nila. Napalunok naman si Matt agad sa tanong ng babae. "Ayoko po. Kung ganun tumahimik ka." Mariing wika ng babae at biglang tumuwid ng tayo, saka itinutok ang baril na hawak sa armadong taong nasa unahan nila at kinalabit ang gatilyo ng baril nito. "Mami!" Malakas na reklamo ni Matt habang nakatakip sa dalawang tenga habang nakatingin sa dugoang mga tuhod at kamay ng armadong lalaki na nakaluhod na ngayon sa lupang kinatatayuan nito kanina. Nanginginig ang buong katawan ni Matt at mas lalo pang napasigaw nang biglang may armadong lalaking nagtakbuhan sa unahan papunta sa direksyon nila at nakatutok ang mga baril sa kanila. Ngunit gaya ng ginawa ng babae kanina, inunahan nga niya ulit ang mga ito. Sumigaw naman si Matt. Para talagang may pagka-feminine kung gumalaw. Wala nga kasing mga nakasamang lalaki dati. "Tayo na." Narinig nga ni Matt na maautoridad na wika ng babae. Iminulat naman ni Matt ang mga mata at umatras ng bahagya. "Ayoko nang sumama sa'yo. Dito na lang ako, magtatago ako mag-isa." Wika ni Matt at umupo sa ground. "Aba teka, anak ng putakde. Huwag mong sagarin ang pasensya ko ah. Ayoko sa mga lalaking babakla-bakla. Kaya umayos ka na kung ayaw mong ako mismo ang raratat ng bala dyan sa kukote mo." Palaban na sabi ng maganda at astiging babae kay Matt. Nanlalaki ang mga matang napapalunok naman agad si Matt nang sunod-sunod at mabilis na pinagpagang likuran ng pantalon niya sa kabahagyang lumapit sa babae. Actually, nagjo-joke lang ako. Mahilig lang kasi talaga akong mag-joke." "So ano, tara na? Fighting." Nag-adra gesture pa si Matt nang sabihin ang uling salitang yon. Nakuha siguro sa k-drama series na pinapanood. Napangiwi naman ang babae at tinignan siya ng matalim pagkatapos bago ikinasa ang baril na hawak. "Inaaksaya mong oras kong pilantod ka. Yari ka sa akin mamaya pagdating natin sa hideout. Yun ay kung makakarating pa kayo doon ng buhay." Wika pa nga ng isang boses sa lalaki sa likuran ni na Matthew na nagpalamig sa buong katawan niya. Pagkuway dahan-dahan siyang humarap sa may-ari ng boses para lang gustong maihi. Sa nakita, mahigit 10 mga lalaking armado ang nasa harap nila ng mga sandaling yon at nakatutok ang mga baril sa kanila. "Boy hoodlum." Mariin at malalim na wika ng babaeng astig at tumura pa. "Raya." Nakangising tugon naman ng lalaking tinatawag ng babae na si Boy Hoodlum. Pasimpleng tumingin naman si Matt sa babae. Raya palang pangalan niya. Naisip ni Matt. Nakakapagtampo ka naman. Bakit mo naman nilalayo sa amin ang milyones namin? Kunwari ay nagtatampo ang ekspresyon ng mukhang tanong ng lalaking nagngangalang si Boy Hoodlum. Napalunok naman si Matt nang sunod-sunod sa narinig. So milyones ang halaga niya. Natawa ng mapakla si Raya at ngumisi din bago nagsalita. "Boy Hoodlum, alam mo namang ayaw kong may napapahamak na tao dito
sa teritoryo ko. Mas mainam nang ikaw ang mapahamak kaysa sa mga inosenteng tao. Ganon? Di mas mainam din pala na ikaw ang unahin namin bago itong inosenteng kasama mo. Tumawa ng malakas si Boy Hoodlum na nagpasinghap kay Matt. Takot na takot siya. Yun ay kung mapapatay niyo ko. Nakangising tugon ni Raya na nagpahinto sa halakhak ni Boy Hoodlum. Anong ibig mong sabihin, ha? Maangas pang tanong nito. Itaas ang kamay. Napapaligiran na namin kayo. Sigaw ng isang lalaki. Pagtingin ni Matt, pulis pala ito at may mga kasama pang ibang pulis na mas marami pa sa grupo ni Boy Hoodlum na nandoon. Nakatutok din ang mga baril ng mga pulis sa mga to. Macho anak, sigaw ng ama ni Matt. Sa unahan kaya napatingin siya sa direksyon nito at ganun na lamang ang tuwa niya nang makitang ligtas ang ama niya kasama ang mga armado ring mga lalaki na hindi niya kilala. Bahagya pa kasi itong nakatago sa likod ng armadong lalaki. Dad! Ganting sigaw ni Matt habang nanginginig na ang mga tuhod sa takot. Ray, mag-iingat ka! Sigaw naman ng isang armadong lalaki na isa sa mga nakaharang sa kanyang ama. Hindi naman sumagot si Raya at mahigpit lang na hinawakan ng braso ni Matt. Pinuno, hatol. Wika ng isa sa mga alagad ni Boy Hoodlum kaya napatingin si Matt rito. Kamatayan. Sigaw ni Boy Hoodlum at akmang papuputukan na sila. Dapa! Sigaw naman ni Raya sabay hablot kay Matt. Pababa at niyapos siya bago nakarinig ng malalakas na putukan si Matt roon. Nanginig siya sa takot habang nakatakip sa tenga at sumisigaw. Humigpit naman ang yapos ni Raya sa kanya hanggang sa nahinto na ang putukan. Iho! Sigaw ng kanyang ama. Okay ka lang? Tanong naman ni Raya kay Matt habang hinawakan siya sa magkabilang balikat. Nanginginig pa rin na tumango si Matt at pilit nang umiti at sa maganda at astiging si Raya. At yun lang ang huli niyang naalala bago siya napapikit at nawala ng malay. Maraming salamat sa pagligtas mo sa buhay ng aking anak, Iha. At sa mga kasamahan mo sa pagligtas sa buhay ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Pasasalamat ni Mayor Crisostomo sa kanila ni Raya. Bahagyang tinanguan naman ni Raya ang butihing mayor at nagsalita. Walang anuman po yun. Masaya kami at nailigtas namin kayo sa kapahamakan. Maraming salamat talaga, Iha. Paano nga pala kayo nahanap ng pulis ng ganun kadali? Tanong ng mayor. May mga device kasi kami na konektado sa mga pulis namin dito. Kilala na kasi nila kami. Kung may mga gulo kasi dito, tinutulungan namin sila. Kaya binigyan nila kami ng device na singliit ng butones na idinikit ko sa butones ng pantalon ko bago nagsimula ang programa. Yan ang lihim kong pinindot agad kanina bago ako humarap kay na Boy Hoodlum na nasa aming likuran. Paliwanag ni Raya at bahagyang sinilip ang wala pa ring malay na si Matt. Nakahiga si Matt sa higaan ni Raya sa loob ng hideout nila. Naiinis siya na natatawa tuloy sa pagkahimatay ni Matt. Napakalampa talaga. Pabakla-bakla pa. Gustong mailing na wikan ni Raya sa isipan. Ganun pala yun, Iha. Ngunit ano't anuman, maraming salamat talaga ulit sa inyo. Lalong-lalo na sa iyo. Kung hindi ako hinablot ng kasama mo kanina sa stage at hinila ako patakbo bago ang putukan, siguradong wala na akong buhay ngayon. At maraming salamat ulit sa pagligtas mo sa anak ko. Napakabuti ninyong tao. Madamdaming wika ni Mayor Crisostomo kay Raya. Walang anuman po. Sige, labas na po muna ako. Wika ni Raya at ang mga alis na. Ngunit napahinto na nga lang siya nang pigilan siya nito. Teka lang, Iha. May papakiusap sana ako sa iyo kung pwede lang. Halatang nahihiyang saad ng Mayor kay Raya. Napakunot noon naman si Raya bago sumagot. Ano po yun? Malalim ang tono ng boses ng tanong ni Raya sa butihing Mayor. Gusto ko sanang kunin kita bilang personal na bodyguard ng anak ko. Wika ng Mayor
kaya natigilan si Raya. Ha? Tanong ni Raya. Naniniguradong tama ba ang narinig niya? Gusto sana kitang kunin bilang personal bodyguard ng anak ko, iha. Kung pwede sana. 100,000 per month. Just be my son's personal bodyguard. Train him how to defend himself. Natatakot ako gaya nga ng sabihin mo. Mga kalaban ko pala dati ang pasimuno sa lahat ng to, ngunit hindi ko pala alam kung sino-sino. Ibig sabihin, araw-araw, manganganib ang buhay ng anak ko. Kaya tulungan mo ang anak ko, iha. Kailangan niya ang isang matalino, matapang at mabilis ang reflexes na protector kagaya mo na magpoprotekta sa kanya saan man siya magpunta. Araw-araw, lalo na sa universidad na pinapakusukan niya kung saan naroon ang ibang mga anak ng mga kalaban ko dati. Pakiramdam ko, delikado na si Matthew sa kanila at sa araw-araw, saan man siya magpunta, kaya kailangan ka namin, iha. Wika ni Mayor Crisostomo na may pagmamakaawa sa mga mata nito. Napaisip naman si Raya. 100,000 per month? Malaking tulong na yon sa pag-aaral niya at sa pagbukas ng kaso sa pagkamatay ng ama niya. Nagtagis tuloy ang mga bagang ni Raya nang maalala ulit ang kamatayan ng kanyang ama. Natauhan lamang siya nang magsalita muli ang butihing mayor. Ano, iha? Payag ka ba? Tanong ulit ni Mayor Crisostomo. At ubili pa rin si Raya. Nag-aaral pa po ako at mag-aaral na po ako sa susunod na semester next week. Kaya paano kung mababantayan ang anak niyo? Araw-araw kung magkalayo kaming dalawa. Tsaka isa pa, malapit na po kaming gumraduate. Paliwanag ni Raya. Napangiti naman ang mayor sa kanyang sinabi at sumagot. Hindi yun problema, iha. Doon ka na rin mag-aaral sa universidad na pinapasukan ni Matthew. Pag-aaralin kita roon, and I insist, gagawin ko ang lahat. Mailayo mo lang sa panganib ang aking anak. May tiwala ako sa iyo. Sinserong wika pa nga ni Mayor Crisostomo kay Raya. Ano, iha? Payag ka na ba? At isa pa, malapit ka na ang gumraduate, ibig sabihin gagraduate ka sa isang prestigyosong paaralan. Ayaw mo ba yon? Muli ay tanong nga nito kay Raya. Kaya't napabuntong hiningang nag-isip muli si Raya sa kasumulyap kay Matt bago sumagot. Sige po, papayag na po ako. Ano? Ba't ka pumayag? Gulat na tanong ni Sean kay Raya nang malaman nito ang pakiusap ng ama ni Matt. Nasa labas sila ng mga sandaling yon sa hideout nila at nagyoyosi. Kailangan ko ng pera, Sean at alam mo yan. Kalmadong wika ni Raya at nagsindi muli ng bagong stick ng sigarilyo at tumingin sa malayo habang ibinubuga ang usok noon. Kaya ka pa namang pag-aralin ni Papa, lalo na sa susunod na pasukan. Giit pa rin ni Sean na hindi alam na may iba pa siyang gustong gawin sa perang yun bukod sa pag-aaral niya. Ang ama nito ay ang mayor nila sa Tondo at ito ang nagpapaaral sa kanya. Mabuti na lang at scholar si Raya ng universidad na pinapasukan nilang pareho ni Sean at ng ibang kagrupo nila. Sean, nahihiya na ako sa ama mo Alangan naman siya na lang palagi ang magbabayad sa mga miscellaneous fee ko sa university nating yon na talagang malaki ang gastos, lalo na sa kurso kong law. Iyon ang kinuha ni Raya na kurso upang kung sakaling hindi niya mabigyan ng hustisya ang ama, pagbubuksan na niya ang kaso nito mula sa perang iniipon niya, lalo na ngayong may permanenteng racket na siya dahil kay Mayor Crisostomo. Ay sa hinaharap niya ipaglalaban ng hustisyang yun at siya mismo ang hahawak nun. At isa pa, ayaw niya naman akong pagtrabahuin ni Tito kahit racket-racket man lang, diba? Kaya hindi na kaya ng hiya ko na si Tito na lang gumagasta sa lahat. Dagdag na wika pa ni Raya. Napabuntong hininga naman si Sean at nagsalita. Raya, ayos lang naman yun. Bahagyang ninitian ni Raya ang kaibigan at tinapik ang balikat ni Sean. Bibisitahin pa rin kita dito. Kayo wag ka mag-alala. Napahinga ng malalim na lang si Sean. Kailan ba kayo alis? Tanong na lang ni Sean.
Mamaya pagkagising ng lalaking yun, sabay turo nga kay Matt. Anong nang lalaking yun? Nang baklang yun siguro. Nahimatay pa naman ng bigla. Naismid na nga lamang si Sean na ikinailing ni Raya. Sinabi mo pa? Nakapag-impake ka na ba? Oo, kanina pagkatapos naming mag-usap ni Mayor at habang kausap mo rin si Tita sa labas tungkol sa gulo kanina. Sagot naman ni Raya. Tumango si Sean. Sige, ingat ka doon ha. At ingat ka rin sa lampang yun. Kahit babakla-bakla yun, lalaki pa rin yun. Babala ni Sean na ikinangisi ni Raya sabay umiling-iling. Hindi mangyayari yun. Wika ni Raya at napasulyap sa hideout nila. Ngunit kumpiyansa siya sa kanyang sinabi. Dahil nararamdaman niyang mabuting tao si Matt kahit lalampa-lampa. Kaya naisip ni Raya, ano kayang mangyayari kapag nagsasama na araw-araw ang isang lampa at ang isang tomboying tulad niya. Makalipas nga ang ilang araw na paghahanda. Welcome to our humble home, Iha. Feel at home ka lang, huwag kang mahihiya. Nakangiti at masayang wika ng ama ni Matt. Kay Raya nang makarating na nga silang tatlo sa mansyon. Lihim na nagbuga ng hangin si Matt. Nahihiya pa rin siya kay Raya nang bigla siyang himatayin sa tondo kanina. At hindi inaasahang ito pa pala ang kanyang magiging personal bodyguard. Ano na lang iisipin ni Raya sa kanya, hindi ba? Bahagyang tumango si Raya habang nakapamulsang ngumunguya ng bubblegum bago nagsalita. Sige po, salamat. Seryosong wika ni Raya at tumingin-tingin sa paligid. Napangusa naman si Matt. O anak, ano pang inginunguso-nguso mo dyan? Samahan mo na si Raya sa magiging kwarto niya doon sa VIP room at nang makapagpahinga na muna siya bago tayo kumain ng hapunan. Wika ng ama ni Matt na ikinapula agad ng kanyang muka sa labis na hiya. Sinabi pa naman itong ngumuso siya. Po, pwede po yung mga maids na lang ang utusan niyo dyan, Dad? Pakiusap ni Matt. Kasi nahihiya pa rin talaga siyang humarap kay Raya. Bakit naman ang mga maids, iho, gusto kong ikaw ang mag-asikaso kay Raya bilang pasasalamat naman sa pagligtas niya sa'yo kanina at sa pagpapatulog niya sa'yo sa hideout nila, sa mismong higaan niya pa. Nakangiti ng maluwag, nagiit pa ng ama ni Matt. Oh, ito ang susi ng VIP room. Ibigay mo to kay Raya pagkatapos. Dagdag na wika pa ng ama ni Matt at inilagay sa palad niya ang sinasabi nitong susi. Dad naman, nakayuko na talaga sa sobrang hiya at pagkailang na reklamo ni Matt. Sige na baby boy, samahan mo na ako sa itaas. Hindi naman kita anuhin dun eh. Natatawang biro pa nga ni Raya kay Matt na ikinatawa ng malakas ng kanyang ama ngunit ikinapula naman ang pisngi ni Matt. Anong di aanuhin ka dyan? Tara na nga. Naaasar na pagmamaktol ni Matt at nagmarcha na nga papunta sa taas. Nagkatawanan naman ang butihing mayor at si Raya. Huwag ka na kasing mahiya. Normal lang naman ang himatayin sa takot eh. Narinig ni Matt na wika ni Raya. Kaya napahinto si Matt sa pag-akyat ng hagdan at napangiti ng maluwag na tinignan ang nakayuko at nakapamulsang si Raya. Talaga? Malakas ang kalubog ng pusong tanong ni Matt kay Raya. Huminto rin naman sa paglalakad si Raya at nakapamulsa pa ring itinaas ang napakagandang mukha ni Matt. Pagkuway nagsalita, Siyempre, normal lang ang himatayin sa takot sa mga tulad mong bading. Dagling napawi ang maluwag na ngiti sa mga labi ni Matt nang sabihin yun ni Raya. Pagkuway tinignan ni Matt si Raya ng masama at nanggigigil na impit na suminghal kay Raya. Wag mo akong mabading-bading ha. May pigil na ngiti sa mga labi ni Raya. Sa nakitang reaksyon kay Matthew, pagkuway nagtanong, So ano pala ang gusto mong itawag ko sa'yo, bakla? Namula na ang buong mukha ni Matt sa pangaasar ni Raya. Nakakainis ka na. Diyan ka na nga, tomboy. Ganti rin ni Matt at nagmarcha na nga paitaas hanggang sa marating ang VIP room ni Raya. Padabog na binuksan ang pintuan. Pagkatapos, pagkuway sinamaan ni Matt ng tingin ng nakangising si Raya sa kanyang likuran at sinabing, Hoy, yan ang room mo. Ito na rin ang susi ng kwarto mo. Pagsusungit pa ni Matt at iniabot kay Raya ang susi.
Pigil pa rin ang ngiting kinuha naman niya ni Raya sabay sabing, "Thanks, baby boy." Namula naman agad ang mukha ni Matt sa muling pagtawag ni Raya sa kanya ng ganon. "Anong baby boy ka dyan? Tumahimik ka, tomboy." Ganti naman ni Matt kay Raya at umirap. "Sapakin kita dyan eh." Dagdag pang wika ni Matt at pairap na humalukip-kip. Natawa naman ang mahina si Raya at tumugon, "Ha, marunong ka rin palang manapak? Akala ko marunong ka lang himatayin eh. Ba't sumusobra ka na talaga ah?" Dahil sobrang nanggigigil na nga si Matt, nilapit nga nito ang mukha niya sa babae. Sabay bulong nga nito, "Sinong tinatawag mong bakla ngayon?" Napalunok pa nga si Raya dahil konti na nga lamang ay maglalapat na nga ang kanilang mga labi dahil naglapat na nga ang kanilang mga ilong. Nafe-feel pa nga nito ang mainit na hininga ng lalaki at ang amoy nito na napakabango. "Umalis ka nga dyan sa harapan ko." Pagsusungit na nga lamang ni Raya, pero sa totoo lang ay parang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nang biglang, "O iho, kamusta? Naihatid mo na ba si Raya sa magiging kwarto niya?" Tanong ng ama ni Matt. Nang sa wakas, maihatid na nga niya si Raya at makababa na. Mabuti na lang hindi sila nahuli na sobrang dikit ng mukha sa isa't isa. Sa lubong ang mga kilay na tinignan ni Matt ang ama at sumagot, "Yes, Dad." "Oh, bakit ganyan ang mukha mo? May nangyari bang hindi maganda?" Tanong ulit ng ama ni Matt. Kaya sumagot si Matt, "Oo, Dad, meron. Paano ba naman kasi? Parang sintu-sintu yung babaeng ginawa mong personal bodyguard ko. Kung bakit ba naman kasi hinar mo siya agad without asking for my decision, Dad?" Halos manulis ang ngusong reklamo ni Matt sa ama. Ngunit natawa lang ang butihing mayor sa reklamo ni Matt bago nagsalita. "Dahil siya ang nagligtas ng buhay mo, anak. Kitang-kita ko din kung paano kanya pinrotektahan. Kaya naman siya ang qualified para dyan. Nakapagpasalamat ka na ba sa kanya?" Bumuntong hininga si Matt bago sumagot. "Magpapasalamat naman talaga ako, Dad eh. Kaya lang, iniinis ako. I hate her attitude, Dad. I hate her." Nagkibit balikat ang ama ni Matt. "Well, the more you hate, the more you love, iho." Tonong pangangantsaw na wika ng ama. Napangiwi naman kaagad si Matt sa narinig at nagsalita. "Ha? Anong the more you hate, the more you love, Dad? Ew, hinding-hindi ako mai-inlove sa kagaya niyang mapang-asar na tomboy. At alam kong hinding-hindi rin siya mai-inlove sa tulad ko. Naika nga niya, baklang lampa. Nakakainis yung babaeng yun." Wika nga ni Matt at nag-walk out. Naiwan naman ang butihing mayor doon na may makahulugan at matamis na ngiti sa mga labi nito habang iniisip siya. Nakahanap na ng tamang katapat ang uniko iho niya. "So Raya, iha, bukod sa paggamit ng baril, magaling ka din bang mga rate?" Tanong ng ama ni Matt kay Raya nang maghapunan na silang tatlo sa hapagkainan ng gabing yun. Opo." Maikling sagot naman ni Raya at pigilang ngiting sinulyapan si Matthew. Pagkuway nais matawa ni Raya dahil halatang hanggang sa mga sandaling yun ay naiinis pa rin ang binata sa kanya. "Then that's good. Kung ganon, pwede bang magmulat bukas, iha? Turuan mo na si Matthew kung paano niya depensa ng kanyang sarili just in case na wala ka sa tabi niya?" Tanong ng ama ni Matt kay Raya. Tumango naman agad si Raya at sumagot ng, "Opo, sir." "But Dad, kailangan ba talaga yun?" Maktol muli ni Matt kaya lihim na natawa ulit si Raya sa reaksyon ng lalaki. "Oo naman anak, dahil hindi sa lahat ng panahon ay nandyan si Raya sa tabi mo, kaya mabuti na ring matuto kang depensa ng sarili mo. Kaya simula bukas magte-training ka, ite-train ka ni Raya kung paano depensahan ng sarili mo. Maliwanag ba?" Tanong ng ama ni Matt. Kaya napabuntong hininga na nga lamang si Matt at sumagot ng, "Opo, Dad." Lihim na napangiti naman si Raya sa itinugon ni Matt at sa isip niya, makakasurvive kaya ang lampa at babakla-baklang gaya ni Matt sa pangtigasing training niya? Ganito ang pag-disassemble at pag-assemble ng baril. "Sige, gayahin mo." Panimulang wika ni Raya ng umagang yon. Actually, 5:30 pa lang ng umaga pero nagte-training na sila. Napapalunok naman si Matt habang nakatingin
sa mabibilis na mga kamay ni Raya na nagdi-disassemble at nag-a-assemble ng baril. Ninenervyos namang ginagaya ni Matt ang mga ginagawa ni Raya habang nakikinig sa mga sinasabi ng babae. Pinangalanan din kasi nito ang mga parts ng baril na hawak nila ng mga sandaling yun. Ba't nanginginig yung kamay mo? Namamawis pa. Kalma ka lang. Di ka kakainin yung kalibre 45 na hawak mo. Nakangising wika pa ni Raya kay Matt at natawa ng mahina. Napakurap-kurap naman si Matt kay Raya at tumugon. Anong ninenervyos? Hindi Ganito lang talaga ang reaction ko pag excited ako. Kasi excited na akong bumaril. Pautal-utal na pagkakaila pa nga ni Matt kay Raya at mas pinagpapawisan pa ng malapot. Muli ay natawa nang mahina si Raya sa sagot ni Matt at nagsalita. Ganon? Sige, pagbibigyan kita sa excitement mo. Ikasa mong baril mo. Ganito. Pinakita ni Raya kay Matt kung paano ikasa ang baril na ginawa naman ni Matt habang palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Dahil sa nerbiyos at takot, pakiramdam kasi ni Matt ay tatamaan siya ng bala sa sariling hawak. Napalunok tuloy si Matt ng sunod-sunod. Good. Patuloy na pagsasalita pa ni Raya at muling nagsalita. Ngayon naman ganito. Pagkatapos, i-point mo ang baril mo sa gusto mong barilin. At kalabitin mo ang gatilyo, gaya nito. Pagkasabi nun ni Raya ay pumwesto ito at pinagbabaril ang mga prutas, di kalayuan sa kanila na ginawa nitong target. Napanganga naman si Matt sa pulang lahat ng mansanas na binaril ni Raya at nalaglag pa ang mga yun sa binali nitong branch ng mansanas na itinali nito sa tubong nasa itaas noon. Ang galing mo, Raya! Nakatulala sa mga prutas na puri ni Matt kay Raya. Mas magaling ka pa sa akin for sure. Train ka lang ng train. Magiging magaling ka rin katulad ko. Wika ni Raya kay Matt. Napangiti naman si Matt ng matamis sa sinabi ni Raya. Sige, gagawin ko ang lahat para matuto at maging kasing galing mo. Tugon naman ni Matt. Good. Oh, bro fist? Astig na wika ni Raya kaya natatawang nakipag-bro fist o fist bump nga si Matt rito. Kahit papano ay naging magaan na ang loob niya kay Raya. Ano pala ang susunod nating gagawin pagkatapos ito? Tanong ni Matt kapag Juan. Ang susunod na gagawin, pahiran natin ang mga pawis natin sa ating katawan. Sagot ni Raya at nagkatawanan sila. Pinahiran na nga ni Matt nang dala niyang panyo ang pawis niya sa mukha at leeg. Pagkuway tinignan ni Matt si Raya at nakita niyang likod. Nang palad lang nito ang ginawa nitong pamunas sa pawisan nitong magandang muka. Wala kang dalang panyo? Tanong ni Matt. Umiling-iling naman si Raya at sumagot. Nakalimutan ko kanina sa sobrang excited ko nang nakita ko kung anong itsura ng ating magiging training ground. At di nga ako nagkamali. Sobrang astig dito. Napatingin naman si Matt sa hawak niyang panyo at tinignan muli ang magandang mukha ni Raya. Nagdadalawang isip si Matt kung isa sa tinig at gagawin niya bang nasa isip. Sa huli, siya na nga mismo ang nagpunas ng sarili niyang dalang panyo sa muka at pawis ni Raya. Sabay nagsalita ito ng, nakaligo naman ako kanina, tsaka nag-perfume. Saka, di naman ako maamoy kahit na pinagpapawisan eh. Okay, heto, pinupunasan na kita. Sabi nga nito habang ginagawa yun. Samantalang si Raya, napatulala na naman. Parang ito na ang 2 beses na lumakas ang kabog ng dibdib niya nang dahil nga sa ikinikilos ni Matt. Nung una nga ay nung nagdikit ang kanilang mga ilong at sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. At heto na naman. Halos mapahawak na nga lamang si Raya sa kanyang dibdib. Napatitig naman si Raya sa kanya ng matagal. Pagkuway nagsalita. Wag na. Tama na nga yan. Pagkatapos nga nun, halos hindi nga siya makatingin sa lalaki. Pagkuway tanong nga ng lalaki, Raya, wag mo sana tong mamasamayin na, pero itatanong ko lang sana, yung hideout niyo ba? Yun ba ang bahay mo? Napangiti naman si Raya at pinunasan ang mga baril nila na nasa ibabaw ng metallic table. Oo, yun ang bahay ko. Ba't mo nga pala naitanong?
Sagot naman ni Raya kay Matt. Tumawa si Matt at sumagot. Curious lang ako. Nandoon kasi ang mga gamit mo eh. Grabe, ang astig ng bahay mo. Ang dami-daming baril doon sa bahay na yun. At ang high-tech pa ng bahay mo. Grabe. Puno ng paghangang wika ni Matt kay Raya na ikinatawa naman ng mahina ng dalaga. O kalma, baka nakakalimutan mong puro high-tech ang bahay nyo. Mas high-tech pa sa bahay ko. Patikim pang sabi ni Raya. High-tech nga, wala namang baril. Natawa si Raya. So di ka natakot sa baril ngayon? Tanong pa ni Raya kay Matt. Slight, natatawang biro pa ni Matt kay Raya kaya nagkatawanan sila. Sige nga, tignan natin yung slight na tapang mo ngayon. Natatawang wika ni Raya at pinapaputok na si Matt sa baril na hawak nito. Samantala, Raya iha, na-enroll na kita sa university ni Matthew. Inorderan na rin kita ng school uniform mo. Kaya ngayon ay pumunta na kayo ni Matthew sa mall at bumili ng mga bagong gamit nyo para sa school next week. Wika ng butihing mayor kay Raya. At ikinatuwa naman yun ni Raya. Maraming salamat po Mayor pero okay pa naman po yung mga lumang gamit ko. Magagamit ko pa rin naman ng iba doon. Kaya sasamahan ko na lang si Matt sa mall para bumili ng kakailanganin niya. Wika ni Raya at humigop ng kape. Kung di ka bibili, hindi rin ako bibili. Kibit balikat na wika ni Matt kay Raya at ngumus sa pagkakwan. Abat, reaksyon na lang ni Raya sa sinabi ni Matt. O tignan mo iha, gusto rin ni Matthew na bumili ka din ng sayo. After all, sagot ko naman iha, pa-thank you ko na rin ito sayo dahil sa pagsisimula ng training nyo ni Matthew kanina. And I can see that it did well. Great even. Masayang wika ng butihing mayor. Determinado nga pong matuto sir eh. Wika ni Raya at tumingin kay Matt. Pagkuway nginisihan nga niya si Matt upang ipaalala rito na muntik na itong maihi sa takot kanina sa training nila nang ipakita ni Raya kay Matt ang isang bomba na nasa palad niya. Akala ni Matt na puputok iyon ng ganun lang kaya tawa ng tawa si Raya nang magtatatakbo si Matt palayo sa kanya kanina. Namula naman si Matt. Nangisihan siya ni Raya at napagat labi sa matinding hiya. Marahil naiintindihan nito na kinakantsawan siya. Mabuti kung ganun iha. Nang sa gano'y marunong naman siyang dumepensa sa sarili niya. Wika muli ng mayor. O siya, aakyat na ako sa taas. May importante lang akong bagay na dapat asikasuhin. Enjoy. Okay dad, salamat po. Excited na wika ni Matt at kinuha ang credit card na iniabot ng ama nito. Sige po, salamat. Wika naman ni Raya at napabuntong hininga nang makaalis na ng tuluyan ang butihing mayor. Oh, ano pang binubuntong hininga mo dyan? Tara na dahil excited na ako. Excited nga naturan talaga ni Matt. Napangiwi naman si Raya sa huling sinabi ni Matt at sinamaan ito ng tingin. Umayos ka nga? Naririndi ako sa'yo eh. Wika ni Raya at umiling-iling sabay ubos ng kanyang kape. Samag at tumayo. Tumayo na rin si Matt at sinabayan si Raya sa paglalakad papasok ng mansyon habang sinisilip ang mukha ng dalaga. Hala siya, expression lang yon. Kung makanaririndi ka naman. Nakangusong reklamo ni Matt kay Raya. Natawa na nga lamang si Raya at nagsalita. Sabing umayos ka eh. Tapyasan ko kaya yung uso mo dyan. Tsaka huwag kang magsalita ng ganun. Pang babae lang, nakikay type ang nagsasalita ng ganyan. Babae ka ba? Hindi. Sagot ni Matt at nagpatuloy sa pagsasalita. Eh bakit ikaw? Napakasiga mo. Lalaki ka ba? Ganti naman na sabi ni Matt kay Raya. Nagkulitan na naman ang dalawa. Ah, so kumpirmadong ang bakla ka? I'm not gay. Namula naman sa inis si Matt at sumigaw. Hindi eh, bakla ka eh. Pangiinis pa ni Raya at namulsa sa harap ni Matt. Naikuyom na nga ni Matt ang kamao sa mga sandaling yun at sumigaw ulit. Hindi nga sabi. Bakit ba kasi dinedenay mo pa? Sabi pa nga ni Raya. Ah, ganun ah. So sa anong paraan mo gustong i-prove ko sa'yo na hindi ako bakla? Tanong pa ni Matt na sobrang sama ng tingin kay Raya. Pigil naman ang tawang sumagot si Raya. Ikaw bahala kahit ano. Ah,
So pwede bang ito na lang? Pagkasabi noon, ay bigla itong yumuko at hinalikan si Raya sa labi. Gulantang na napasinghap si Raya habang nakasara pa rin ang bibig at habang nakadikit pa rin ang mga labi ni Matt sa mga labi niya. Pagkuway tilay, napasong, biglang napalayo si Matt sa kanya pagkatapos ay sobrang pula ng buong muka na nag-iwas ang tingin kay Raya at tuwid na mahinang nagsalita. Sorry, hindi ko sinasadya. Sige bye, bihis na ako. Kinakabahang wika ni Matt at nagtatatakbo paakyat ng hagdan habang naiwan namang mag-isa si Raya sa gitna ng sala at parang hindi makahingang sinalat ng dalawang daliri ang kanyang mga labi. Pagkuway nagtatatakbo ding umakyat si Raya paakyat ng kwarto niya at sa isip niya ay mamaya sa kanya si Matt paglabas ito sa kwarto nito. Samantalang sa loob ng kwarto ni Matt, ay impit na sigaw ang ginawa niya habang nakatakip sa kanyang bibig ang dalawang palad niya. At sa isip niya, talagang nagawa niya yun kay Raya? Nanahalikan niya ang tulad ni Raya na astig. Gosh, bakit ko ba yung nagawa? Mahinang usal ni Matt at humarap sa malaking salamin sa kwarto niya. Pagkuway tinapik-tapik ng marahan ng mga pisngi niya. Naiinis na kasi talaga siya kay Raya kanina. Tsaka naisip ni Matt, gano'n naman sa mga K-drama na napapanood niya. Hinahalikan ng bidang lalaki ang bidang babae as a proof na lalaki sila at hindi bakla. At hindi naman talaga siya bakla. Kaya yun ang ginawa niya kay Raya. Kaya naisip ni Matt, effective kaya? Hindi na ba siya tatawagin at aasarin ni Raya na siya ay isang bakla? Stress na bumuntong hininga na lang si Matt at nag-umpisa ng magbihis para sa lakad nila ni Raya. 30 minutes na nakatayo si Raya sa harap ng pinto ni Matt ng mga sandaling yun. Tapos na siyang magbihis, pero si Matt sobrang tagal. Kating-kati na nga siyang sapakin si Matt sa ginawa nitong paghalik sa kanya kanina. Pero ang tagal yata nitong makabihis. Bumuntong hininga si Raya upang pakalmahin ang sarili. Pagkuway kumukulo ang dugong, tahimik ulit na nakikinig sa kanta ni Matt sa loob. At ang kinakanta pa nga ni Matthew ay ang kanta ng K-pop girls na Blackpink na Let's Kill This Love. Hindi nga alam ni Raya kung matatawa ba siya o maeewanan. Aba Shemay, nanggigigil sa inis na mahinang usal ni Raya at walang prenong kinatok-katok ang pinto ni Matt. Ilang sandali pa'y bumukas na yon at iniluwas sa pinto ang nakatapis lang ng tuwalyang si Matt. Yes, sinong? Nahinto agad ni Matt ang sinasabi ng makita si Raya at agad na napasinghap at nanlalaki ang mga matang nakatingin sa mukha ng dalagang kaharap. Agad nagiinit naman ang mga pisngi ni Raya na napatalikod siya agad kay Matt at sa isip niya, ano bang klaseng biro yun ng tadhana? Una, hinalikan siya ni Matt. Pangalawa, nakakailang ang eksenang yun ni Raya at Matt. Trip yata siya ng tadhana ng araw na yun Naisip ni Raya. Ginugood time mo ba ako? Nanggigigil sa pinaghalong asar at hiya na reaksyon ni Raya habang kumukulo ang dugong nagpipigil na sapakin ng mukha ni Matt. Nangangati na talaga ang kamao ni Raya na gawin yon dahil sa mga pinaggagawa ni Matt sa kanya mula pa kanina. Sorry ulit, Raya. Nagmamadali kasi akong buksan ng pinto, kaya hindi ko sinasadyang magbukas ng pinto na nakatapis lang ang tuwalya. Ngunit napahinto naman si Matt sa dapat sabihin dahil binara na siya ni Raya. E di magbihis ka na kung ayaw mong gulpihin kita. Mariing wika ni Raya kay Matt na nakapamewang pa nga at nakatingin sa itaas ng mga sandaling yon. Sumagot naman agad si Matt. Okay, wait lang. Give me 30 minutes. Ha? Anong 30? Gawin mo ng 5 minutes. Singhal ni Raya kay Matt. 30 minutes pa siya nitong paghihintayin? Talagang sinasagad ni Matt ang pasensya niya. Dinadagdagan talaga ni Matt ang atraso nito sa kanya kanina pa. At anong oras na? Hindi pa sila nakaalis. Ang bagal talaga nitong kumilos. Parang babae. Mabuti pa siya. Ligo 5 minutes, bis 5 minutes. Naisip ni Raya. Okay, sabi ko nga 5 minutes. Sige, wait.
Pagkasabi noon ni Matt, nagmamadali na nga nitong sinara ulit ang pinto at ilang minuto pa'y narinig ulit ni Raya na bumukas muli ang pintuan sa kwarto ni Matt. "Charan! I'm done! Kamahalan!" Masiglang anunsyo ni Matt mula sa likuran ni Raya. Hinarap naman kaagad ni Raya si Matt at humalukip-kip bago seryosong nagsalita. "Kala mo? Hindi ko naalala yung kanina, no? Bakit mo ako hinalikan kanina, ha?" Napalunok naman kaagad si Matt sa straight na tanong ni Raya. Pagkuway sumagot si Matt. "Para patunayan sa'yo na hindi ako bakla gaya ng paulit-ulit mong sinasabi. Sorry na, kasi di na mauulit." Natatakot ng wika ni Matt at ngumuso. "Talagang di na mauulit. Dahil pag naulit mo ulit yun, tila mo lang ang walang tad-tad ng bala." Babala pa nga ni Raya na ikinalunok ni Matt. Napakasigat talaga ni Raya. "Oo na, di na talaga mauulit, promise. Basta promise me na di mo na ako tatawaging bakla, lalo na pag nasa school na tayo next week." Wika din ni Matt kay Raya. "Pwede naman, pero sa isang kondisyon." Wika ni Raya. Sumagot naman agad si Matt. "Ano naman yon?" "Huwag kang babakla-baklang kumilos at magsalita simula ngayon." Wika ni Raya na ikinabigla ni Matt, pero agad ding sumagot si Matt. "Try ko. Pasensya na. Alam mo naman siguro na lumaki ako dito, na wala akong kasamang lalaki bukod kay Dad. Lahat ng mga pinsan at saka kapatid ko babae, di ba?" Naiintindihan naman ni Raya si Matt sa bagay na yon. Nagpunta na nga sila ng mall para makabili na nga ng gagamitin nila. At habang nagsha-shopping na nga sila, "Ay sir, yan na lang bilhin niyo po. Bagay na bagay po yan sa paa ng girlfriend mo kasi maputi po siya." Wika ng sales lady na ikinasinghap ni Matt at ikinatagis naman ng ngipin ni Raya habang nakatingin ng sobrang sama sa nakangiting sales lady. Kaya bago pa ito malapitan ni Raya, humarang na kaagad si Matt at ninenervyos na nagsalita. Miss, hindi ko po siya girlfriend." "Ay sayang, bagay pa naman sana kayo, maganda at gwapo." Giit pa nang halatang kinikilig na sales lady kung kaya't akmang susunggaban na talaga ito ni Raya, kaya mabilis pa sa 4:00 inakbayan ni Matt si Raya. Sige miss, salamat sa pag-assist, alis na kami, bye." "Ano ba? Huwag mo nga akong akbayan?" Iritang sabi ni Raya. Nang biglang, "Ray!" Tawag kay Raya ng isang lalaki na kaedaran lang nila. Naalala ni Matt ang lalaki. Ito yung nagligtas sa ama niya sa kapahamakan. Mabilis at marahas namang inalis ni Raya ang braso ni Matt sa balikat ng dalaga. Napangiwi tuloy si Matt sa sakit ng braso niya. Grabe, ang harsh talaga ni Raya kahit kailan. Wika ni Matt sa isipan. "O Sean, anong ginagawa niyo dito?" Tanong ni Raya. At sinabi ng mga to na bibili nga lang sila ng makakain nila para habang nasa hideout sila. "Mabuti kung ganun. Sige, bilhin nyo na lahat ng kailangan nyo. Pagkatapos umuwi na kayo at bibisitahin ko kayo kapag nakaunang sweldo na ako, maliwanag?" Tumangulang naman ang mga lalaki na pinamumunuan nga ni Sean. "Salamat Raya." Sinsero at nakangiting wika ni Matt kay Raya nung pauwi na nga sila. "Salamat, San. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin kanina kay Sean. Kanina kasi ay muntik nga silang nagkainitan at si Raya nga ang pumagitna." Sinuklian naman iyon ni Raya ng simpleng ngiti at nagsalita. "Wala yun. Hindi naman kasi maganda yung sinabi niya sa'yo." Wika pa nga ni Raya at tumingin sa labas ng bintana. Natigilan naman si Raya ng bahagya nang tapikin ng marahan ni Matt ang balikat niya. "Salamat ulit. Wala nga yun, ang kulit mo. Alam mo ba, excited na ulit akong pumasok sa school." "Bakit naman? Nakakatamad kaya?" sabi ni Raya. Sagot naman ng lalaki. Kasi last sem na natin, tsaka gagraduate na tayo. Tsaka may makakasama na ako sa school na sigang kagaya mo." Natawa pa nga si Raya pero pinaalalahanan nga niya ito na magkilos lalaki na nga para hindi siya inaapi.
Naniniwala naman kasi talaga si Raya na lalaking lalaki naman talaga si Matt. Oh, fist bump! Natatawang wika pa nga ni Matt at nag-fist bump nga sila ni Raya. Napatawa na nga lamang silang dalawa. Habang nasa biyahe nga sila, napatingin si Matt sa naka-side view na si Raya. Naaalala niya ang paghalik niya kay Raya kanina. Hindi nito alam na siya ang first kiss ng lalaki. Iniisip nga niya kung nagka-boyfriend na ba ang dalaga. Siya kasi, no girlfriend since birth. Ano ba tong iniisip ko? Natauhang tanong ni Matt sa isipan at lihim na napabuntong hininga. Basta, ano't ano man, nag-e-enjoy ako nakasama si Raya. At pag may papalag doon katulad ni Sean, na nasisense niyang may gusto kay Raya base sa sama ng tingin nito sa kanya kanina, nang akbayan ni Matt si Raya, papalagan niya ito next time. Napangiti na lang si Matt sa naisip at napatitig kay Raya. Samantala nagpupuyos naman sa inis at galit si Sean dahil sa pag-akbay ni Matt kay Raya kanina sa mall, lalo na nung ipagtanggol ni Raya si Matt laban sa kanya. Nagsiselos si Sean. Oo, nagsiselos siya. Matagal na niyang lihim na gusto ang kaibigan. Mula pagkabata pa nga sila. Ang akala ni Sean mananatili si Raya sa kanyang tabi saan man sila magpunta, pero nagkamali siya. Dahil magmula nung dumating si Matt sa eksena at nagbabakla-baklaan kay Raya nung iniligtas nila ang buhay ng mag-ama, ay naghiwalay na nga ang mga landas nila ng babaeng lihim na nga niyang minamahal simula pagkabata. Hindi lang naglakas ng loob si Sean na sabihin ang tunay niyang nararamdaman kay Raya dahil baka layuan nga siya ng dalaga bigla. At hindi niya kaya yun. Ngunit mukhang mapupunta pa rin doon ang eksena dahil kay Matt. Subukan mo lang agawin si Raya sa akin, hayop ka. Dad, alis na po kami. Nagmamadali at excited nga na wika ni Matt sa kanyang ama. O sige, ingat kayo ah. Papasok na nga sila kasi ng eskwelahan. Hindi halatang excited ka. Ikalma mo tol. Natatawa na mahinang wika pa nga ni Raya kay Matt. Natawa na rin si Matt at nagsalita. Haba syempre, kasama ko atang astig at maganda kong personal bodyguard. Proud na proud pang wika ni Matt na nagpapula sa makinis at maputing pisngi ni Raya. Maganda mo pet mo. Pairap na wika nga nito, pero sa totoo lang, kinikilig nga siya at hindi nga niya malaman ang dahilan. Totoong sinabi ko, Ray. Maganda ka kaya? Sobra. Partida ha. Wala kang kahit na anong make-up o pulbo sa muka. Ligawan kaya kita? Wika nga ni Matt at tila wala sa sarili ng bitawan yung mga huling salita nito kay Raya. Kaya natigilan si Matt pagkatapos natigilan din si Raya. Ano daw? Naiilang na reaksyon ni Raya sa isipan at napaiwas ng tingin kay Matt. Napaiwas din tuloy ng tingin si Matt kay Raya dahil sa labis na hiya. Ano pang pinagsasasabi mo dyan? Lakas ng tama mo, Amboy ah. Gulpihin kaya kita. Galit na wika ni Raya kay Matt at tumikhim. Naiilang si Raya. At first time siyang nakaramdam ng ganon. Nahihiya din siya lalo na at paniguradong narinig yun ng driver ni Matt. Nakakahiya. Teka, ano ba kasing sinabi ko? Sinabi ko bang ang sarap mong ligawan? Nako, hindi ko sinabi yun, guni-guni mo lang yun. As if sasabihin ko sa iyo yun. Sige, sound trip lang muna ako ha. Ninanarabis na wika ni Matt. Palihim naman na naiiling at napapangiti si Raya dahil halatang nahihiya at nagsisinungaling lang si Matt. At sa isip ni Raya, ligawan? Ano kayang feeling nun? At nang nasa eskwelahan na nga sila, at nang nagpaalam na ngang lalaki kumindot pa ito, nahigit naman agad ni Raya ang hininga dahil sa simpleng kindat na yon. Teka, kailan pa siya naging affected sa kindat ng isang lalaki? Bakit parang iba nang nararamdaman niya kay Matt? Nalilitong tanong nga ni Raya sa isipan at lihim na napabuga ng hangin. Sa unang araw pa nga lang ng pasukan. Oh, kumusta? May nangyari daw kanina. Tanong nga ni Mayor Crisostomo. Tumango si Raya. Opo, totoo yan. Binubuli po si Matt.
ng mga anak ng kalaban niya dati sa eleksyon. Buti na lang at nandoon ka at pinrotektahan mo si Matthew, iha. Wika ng butihing mayor habang naglalakad sila sa isang kainan para magmerienda. At habang ginagawa yon ay nagpatuloy nga sila sa pagkukwentuhan. Kanino mo nga pala natutunan ng mag-self-defense, iha? Sinong nagturo sa'yo? At paano nangyaring ganyan kakatapang? Tanong ni Mayor Crisostomo na ikinabigla ni Raya at ilang segundong hindi nakaimik agad. Kay papa ko po. Pagkuway sagot ni Raya. Sa papa mo pala. Nasan siya ngayon? Pang-uusisa nga ni Mayor. At dagdag pa nga nito, ni hindi ko man lang naipagpaalam sa kanya na magtatrabaho ka bilang personal guard ng anak ko. Pumait naman ang ngiti ni Raya sa tanong ng Mayor at nagsalita sa mahinang boses. Hindi niyo na po siya makikilala. Wala na po siya. Matagal na. Pinatay siya ng mga taong halang ang kaluluwa. Nagtatagis ang mga ngiping wika ni Raya sa matinding galit nang maalala na naman ang ama. Napahigpit nga din ang pagkakahawak ni Raya ng kobyertos. Pag ang paksa talaga ay ang ama niya, mabilis na kumukulo ang dugo niya at nalulungkot siya. I'm sorry to hear that, iha. I didn't know. Paumanhin ni Mayor Crisostomo kay Raya. Muli ay ngumiti lang si Raya nang mapait sa butihing mayor at sumagot. Ayos lang po. Hindi niya naman po alam eh. Mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila bago yun binasag ng butihing mayor. Raya, iha, baka makatulong ako sa nangyaring yon sa iyong ama. Hindi ka na iba sa akin, iha. Parang parte ka na ng pamilya. At parang anak na rin ang turing ko sa iyo. Kaya sabihin mo, iha, gusto mo bang mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng ama mo? Sinserong tanong ng butihing mayor na nagpagulat kay Raya. Talagang tutulungan siya ng ama ni Matt? Tutulungan niyo po ko? Oo, iha. Kaya sabihin mo na sa amin ni Matt ngayon. Kilala mo ba ang pumatay sa iyong ama? Hindi pa po eh. Pero may hint na po ako sa grupo nila. Sagot ni Raya at nag-igting ang mga bagang sa galit. Halatang nagulat naman ang mayor at si Matt sa sagot ni Raya. Kaya nagtanong ang mayor, grupo nila? Ang ibig mo bang sabihin, iha, ay... Nagtatagis ang mga ngiping tumango si Raya at sumagot. Opo, grupo po sila ng mafia, ang kumitil sa buhay ng ama ko. Sa di alam na dahilan, biglang napasinghap at namutla ang butihing mayor sa narinig. Pagkuway na palunok ang mayor ng sunod-sunod at mahinang salita. Anong sabi mo? Dragon Alphas? Nagkatingin na naman sina Raya at Matt bago sumagot. Opo, Dragon Alphas, yun po ang pangalan ng grupo. May mga tattoo silang dragon sa likuran nila. Pagkasabi ni Raya noon ay mas lalong nagtagis ang mga bagang niya habang nanginginig sa matinding galit ang buong katawan niya. Pagkuway nagsalita si Raya ulit. 7 taong gulang pa lang ako, ulila na ako sa ina. Namatay siya sa sakit na cancer, kaya si ama na nga lang ang naging ina't ama ko hanggang sa 10 taong gulang na ako. Dahil pinatay din agad ng mga halangang kaluluwang yun, ang aking ama sa murang edad kong yun. Hindi ko alam kung bakit ginawa sa kanya yun. Wala akong alam na may dinehado siyang tao. Mabait naman ang papa ko, kaya bibigyan ko ng hustisya ang pagkawala niya. Pero kung hindi ko man sila madadaan sa hustisya, baka idaraan ko na nga lang sa dahas. Mariing wika nga ni Raya na nakapagpalunok ng sunod-sunod kay Matt, habang ang butihing mayor naman ay agad na patayo sa kinauupuan at tila ng lambot ang mga tuhod nang makatayo na ito. Napantastikuhan na tuloy si Raya sa ikinikilos ng mayor. Dad, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Matt sa ama. Oo anak, medyo sumama lang ang pakiramdam ko bigla. Hindi ko nga alam kung bakit. Sorry sa pag-interrupt ko, iha, but I think I need to go now. May appointment pa pala akong pupuntahan at malilate na ako. Sige, maiwan ko muna kayo dito ha.
Enjoy your snacks. Wika nga ng mayor at nagmamadaling umalis. Halatang may iniiwasan. At napansin yun agad ni Raya. Makahulugan ang tinging ipinukol niya sa likuran ng mayor. Parang kinutuban nito. Ayaw man niya itong isipin. Pero may kinalaman ba ang mayor sa pagkawala ng kanyang ama? Kinabukasan, anong oras nga pala tayo magte-training ngayon? Tanong ni Matt kay Raya. Napahinga lang ng malalim si Raya bago sumagot. Mamaya lang ng kaunti. Makikipag-usap na lang muna ako sa papa mo. Tungkol sa sweldo ko. Itatanong ko lang sana kung ngayon niya ako sasahuran dahil wala na raw silang pagkain sa hideout. Sagot ni Raya kay Matt at tumikhim. Napatango-tango naman si Matt. Halatang agad naniwala sa sinabi ni Raya. Nag-guilty tuloy si Raya at nais mapabuntong hininga. Ganun ba? Sige, tamang-tama, nandoon pa si Dad sa room niya. Puntahan mo na lang. Wika nga ni Matt kay Raya. Simpleng ngumiti naman si Raya kay Matt at nagsalita. Salamat. Raya, mahinang tawag ni Matt sa pangalan nito. Oh? Tugon naman ni Raya kay Matt. Pasensya ka na pala kay Dad. Kung naungkat niya yung tungkol sa ama mo, sa past mo. Pansin ko kasi, dahil doon parang nawala ka sa sarili. Parang naging malungkot ka. At si Dad naman, halatang nahihiya sa'yo sa pag-ungkat niya noon, kaya di na rin nagpapakita sa'yo masyado eh. Sinserong wika ni Matt. Tinignan naman ni Raya ang kamay ni Matt sa braso niya bago magsalita. Ayos lang yun. Sige na, bitaw na. Ngunit parang walang narinig si Matt. Marahan pang iginalaw-galaw ni Matt ang mga nakasiklop na palad nilang dalawa at itinaas ang tingin kay Raya bago ngumiti ng ubod ng tamis sa dalaga. Pagkuway nagsalita. Bagay palang tignan ng mga palad natin sa isa't isa, no? Lalo na siguro pag mag-holding hands tayo. Gusto mo subukan natin? Lihim na nahigit ni Raya ang hininga dahil sa out of the blue na tanong ni Matt at sa isip ni Raya. Ano bang nakain ni Matt at biglang umakto ng ganun? Ano bang pinagsasasabi mo? Suntok ko ba gusto mong subukan? Nasabi na nga lamang ni Raya sa matapang na paraan. Ngunit tumugon agad si Matt kay Raya. Raya, alam mo, totoo yung sinabi ko dati na ang sarap mo talagang ligawan. Bigla ay napanganga si Raya. Hindi siya makapagsalita agad. Hindi alam ni Raya kung ano ang sasabihin o isasagot kay Matt. At sa isip niya, seryoso ba talaga to? Napatikhim na nga lamang ito. Ano bang pinagsasasabi mo? Anong ang sarap kong ligawan? Nahihibang ka na ba? O baka naman nakakalimutan mong personal bodyguard mo ko, kaya ka umaakto ng ganyan ngayon? Wika lang ni Raya. Hilaw na tumawa si Matt at nagsalita. Siguro nga, nahihibang na ako. Kasi simulat sa pool, hindi naman talaga personal bodyguard ko lang ang tingin sa'yo. Kundi higit pa doon. Natigil na yata ang paghinga ni Raya dahil sa mga muling naririnig mula kay Matt. Parang sumikip bigla ang dibdib ni Raya ng mga sandaling yon habang naiilang na tumingin sa napakaseryosong titig ni Matt sa kanya. For the first time, lalaking-lalaki na si Matt tignan sa mga mata ni Raya sa mga sandaling yon. At hindi gusto ni Raya ang epekto noon sa kanya. Kaya kunwari ay nagalit na nga siya upang tigilan na siya ni Matt. Nagsalita na nga si Raya. Tumigil ka na, Matt. Pero Raya, may gusto pa sanang sabihin si Matt pero agad siyang hinarangan ni Raya sa gusto niyang sabihin sa dalaga. Tumigil ka na, sabi. Wala akong balak pumasok sa mga ganyang bagay at isa pa, hindi kita gusto, kaya bitaw na. Medyo nilakasan pa nga ni Raya ang tono ng boses nang sabihin niya yon. Nais na ni Raya na makalayo kay Matt at maisakatuparan ang nasa isipan niya ng mga oras na yun. Hindi mo ba ako gusto dahil lampa ko? At hindi lalaking-lalaki kung umusta? Mapait ang ngiting tanong bigla ni Matt kay Raya. Para namang piniga ang puso ni Raya sa nakikitang reaksyon ni Matt dahil sa kanyang sinabi. Ngunit tinatagan pa rin ni Raya ang loob niya at itinuloy na lang ang pagalit niyang inakto sa binata para tigilan na talaga siya ni Matt.
Hindi pa kasi natatapos ang misyon niya. Oo, Matt, dahil doon. Wika na nga lamang ni Raya at nag-iwas ng tingin kay Matt. May kung ilang sandaling hindi agad nakahumas si Matt sa sinabi ni Raya. Titig na titig lang si Matt sa mga mata nito habang may samot-saring emosyon sa abuhing mga mata nito. Pagkuway bumuntong hininga si Matt at malungkot na binitawan si Raya bago nagsalita. Sige, pasensya ka na sa istorbo. Pasensya na dahil ganito na ako at hindi ako ang tipo mo. Pero kung kailangan mo ng kausap sa mga problema mo, nandito lang ako. Hindi bilang may gusto sa'yo, kundi bilang nagmamalasakit na kaibigan mo. Seryosong wika ni Matt at marahan na inilabas ang isang braso na kanina pa ni Matt itinatago sa likuran nito at nagsalita. Oh, para sa'yo. Sana magustuhan mo. Wika pa ni Matt at marahang iniabot kay Raya ang bulaklak. Wala naman sa sariling tinanggap yun ni Raya at natitigilan parang nakatingin sa magagandang kulay ng bulaklak na bigay sa kanya ni Matt. Ito ang pinakaunang pagkakataong may nagbigay sa kanya ng ganoon. Sige, alis muna ako. Salamat nga pala sa oras mo. Pagkasabi nun ni Matt kay Raya ay mabilis na ang hakbang na iniwan siya ni Matt roon. Sa isip-isip ni Raya, hay nako, may pagkaduwag talaga, kaya torpe. Natawa na lamang siya. Naiwan namang napabuntong hininga si Raya roon, habang malungkot ang mga matang nakatingin sa mga bulaklak. Nalulungkot din siya. Pakaramdam ni Raya, nagsisinungaling siya kay Matt nang sinabi niyang hindi niya ito gusto. At hindi niya alam kung bakit, pero masama ang kutob niya sa nararamdaman niyang lungkot sa mga oras na yun. At nakasisigurado si Raya na makakasira sa plano niya ang namumuong damdamin para kay Matt. Damdaming hindi niya alam na posible palang mangyari sa maikling panahon na kasama niya si Matt. At heto pa nga, at parang aso't pusa sila at magkaibang magkaiba kung si Matt ay feminine ngang kumilos pero lalaking lalaki ang puso. Siya naman may pagka-boyish nga, yun pala, babaeng babae ang puso. Pakiramdam nga niya, mali ang kanyang nararamdaman, kaya buburahin na nga ni Raya yun sa kanyang puso at magfo-focus na nga lang muna sa mga gusto niyang gawin mula sa mga sandaling yun. Pumasok muna si Raya sa loob ng kanyang kwarto at inilagay sa vase ang mga preskong bulaklak bago kinuha ang baril sa kanyang bewang. Ikinasa yun bago inilagay sa likurang bahagi ng bewang niya. Pagkuway, maingat ang mga hakbang na lumabas si Raya ng kwarto niya. Samantala hindi pa rin matahimik ang kalooban ni Mayor Crisostomo magmula nung nakausap niya si Raya tungkol sa ama nito. Magmula nung araw na yon, ay binabagabag na si Mayor Crisostomo ng konsensya niya. Hindi dahil isa siya sa mga pumatay kundi dahil naroon siya nung pinatay ng mga kasamahan niya ang ama ni Raya. Naroon si Mayor Crisostomo at hindi nakapalag dahil kontrolado siya ng mga kasama niyang halang ang mga kaluluwa. Binalaan siya na kapag aawat siya o susurrender na sa mga pulis, pagkatapos ay isusunod ng mga ito ang anak niyang si Matt. Kaya wala siyang choice. Napilitan siyang manahimik na lang. Pero ang impact nun kay Raya ay malaki. Kitang-kita ni Mayor Crisostomo sa mga mata ni Raya na gusto nitong maghiganti. At aaminin ni Mayor Crisostomo, natatakot siya. Hindi dahil takot siyang mamatay, kundi dahil natatakot siyang maiiwang mag-isa si Matthew sa mundo na hindi pa successful sa buhay at hindi pa maayos ang buhay. Napabuntong hininga na nga lamang ang mayor at lumabas na ng shower room pagkatapos isuot sa katawan ang robe niya. Magandang umaga, Mayor! Napasinghap naman ang mayor ng sobrang lakas nang marinig ang malalim na boses na yon ng isang babae. Isang babae na nakaupo sa gilid ng kanyang kama, paharap sa kanya at may hawak na baril. Raya? Ninenerbyos na pagtawag ni Mayor Crisostomo sa pangalan ni Raya at napalunok.
Ibinuga naman ni Raya ang usok galing sa sigarilyo nito sa bibig at nagsalita. "Oh, Mayor, bakit parang namumutla ka na agad? Hindi ka pa nga nauubusan ng dugo sa katawan eh. Namumutla ka na?" Wika nga ni Raya na ikinalunok ulit ni Mayor Crisostomo dahil sa matinding takot. "Raya, iha, ano bang pinagsasasabi mo?" Maang-maangan at kinakabahang tanong ni Mayor kay Raya. "Alam ko po na alam niyo ang ibig kong sabihin. At alam ko rin na may natatakot kang tattoo dyan sa likuran mo. Kaya ipakita mo bago pa kita." Hindi magawa ng maganda. Nanlilisik ang mata ni Raya nang sabihin yon kay Mayor Crisostomo, kaya agad na paatras ang Mayor. Natatakot na talaga si Mayor Crisostomo kay Raya. Kaya sinubukan niyang pakalmahin si Raya sa pamamagitan ng pagsabi niya, "Raya, iha, kumalma ka muna. Ipakita mo na." Sigaw nga ni Raya kaya mabilis pa sa 4:00 tumalikod si Mayor Crisostomo at nanginginig na hinubad ng kaunti ang robe niya mula sa likuran. Narinig naman ni Mayor ang mahinang pagsinghap ni Raya kaya dahan-dahan na siyang humarap kay Raya para lang mapasinghap din at manginig ang kalamnan sa sobrang takot nang makita niyang nakatutok na sa kanya ang baril ni Raya. At tumutulo nga ang lahat mula sa mga mata nito. "Mayor, halang din ba ang kaluluwa mo? Akala ko pa naman mabuti kang tao." Naguunahan ng pagtulo ng luha mula sa mga mata ni Raya nang sabihin nito yon. Puno din ito ng pait nang sabihin yon kay Mayor Crisostomo. Dapat lang naman yun sa kanya. Naisip ni Mayor Crisostomo dahil hindi niya na ipinagtanggol ang ama ni Raya ng gabing yun na gusto na sanang magbagong buhay. Ngunit hindi lang pumayag ang grupo nila. "Iha, oo, isa ako sa mga miyembro ng Dragon Alphas, pero hindi ako kasali sa ginawa nilang pagpaslang sa ama mo. Makinig ka muna sa akin. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyong lahat." Wika ni Mayor Crisostomo kay Raya. Ibinaba naman ni Raya ang baril nito at nagsalita. "Sige, pagbibigyan kitang magsalita o mag-explain. 5 minuto, Mayor. Magsalita ka na." Nakita naman ni Raya na bumuntong hininga muna si Mayor bago nagsalita. "Dating Hitler ng grupo namin ang ama mo, Raya. Siya ang nagpapatumba sa mga gustong patumbahin ng grupo namin sa mafia. Professional Hitler siya, iha. Ngunit dumating ang panahon na gusto na niyang magbagong buhay. Kaya pinapatay siya ng mga kasamahan ko sa grupo dahil baka raw magsalita ang iyong ama sa mga pulis at susuko na dahil gusto na nitong magbagong buhay. Kaya baka raw pati kami madamay. Kaya yun, pinagpatay nila ang ama mo. Pero hindi ako pumayag, maniwala ka. Dahil kahit papaano'y may pinagsamahan kami at hindi ako ganun kasama. Alam mo yan. Alam ko rin na may pamilya siya. Kaya mas lalong hindi ako pumayag. Pero binalaan nila ako, tinakot, Raya, na kung hahadlang daw ako sa plano nila, papatayin naman nila si Matthew. Kaya labag man sa kalooban ko, wala na akong nagawa. Nandoon ako, iha. Nandoon ako nung ginawa yon sa kanya ang kahayupang pagbarilin siya. Ngunit hindi ko man lang naipaglaban ng iyong ama. Kaya patawad, iha." Umiyak na nga ito. Kung pagkain pa siguro ang bawat salitang binitawan ng Mayor, siguradong hindi yun kayang lunukin ni Raya. Parang may bumara sa lalamunan ni Raya kaya hindi siya nakapagsalita agad. Panay lang ang tulo ng mga luha nila parehas. At sa isip ni Raya, totoo kaya ang lahat ng sinabi ni Mayor Crisostomo? O isinilid lang siya nito sa bulsa nito? Maniwala ka, iha. Alam ko namang nararamdaman mong hindi ako masamang tao. Hindi ako napabilang sa mga taong halang ang mga kaluluwa. At kaya lang ako napilitang pumasok sa mundo ng mafia upang kumuha ng koneksyon at proteksyon para sa amin ni Matt. Para tumaas din ang posisyon ko. Kailangan ko to para sa anak ko dati, iha. At alam mo naman lahat ng magulang gagawin ng lahat para sa anak. At dahil sa narinig ay biglang itinutok muli ni Raya ang baril sa Mayor. Pero dala lang din yon ng kanyang galit. "Pero Mayor, hinayaan mo silang gawin yon sa papa ko." Sigaw nga nito.
Napapapikit naman sa takot ang mayor at napatakip ng tenga. May mga narinig din siyang nagsigawan. Probably ang bodyguards na yon, na bago lamang hinar ni mayor para sa proteksyon nito. Security guards at mga katulong ng mansyon ang may-ari ng sigaw na narinig at mga boses. Pilit ginigiba na rin ng mga ito ang pintuan sa kwarto, kaya itinutok na muli ni Raya ang baril kay mayor. Dad! Dad! Raya! Anong ginagawa mo sa daddy ko? Raya, buksan mo ang pinto. Boses yun ni Matt, kaya napapikit ng mariin si Raya. Ang tanong, kaya ba talaga niyang ganituhin ang ama ng lalaking mahal niya? Oo, aaminin na ni Raya. Mahal na nga niya si Matt. Hindi lang niya alam agad dahil hindi pa niya naranasan yun ni minsan. Kaya nung una in denial pa nga siya. Pero maikling panahon na pinagsamahan nila na-realize niyang may espesyal na nga na puwang ang lalampa-lampa at babakla-baklang si Matthew sa puso niya. Pero ayaw niya lang aminin sa kanyang sarili. Ngunit ngayon aminado na siya. Muli ay napapikit ng mariin si Raya. Sumigaw ng ubod lakas bago itinaas ang hawak na baril sa kisame at doon ibinuhos lahat ng galit at pagkalito niya. Hindi niya kayang patayin ang ama ni Matt dahil hindi niya kayang durugin ang puso ni Matt. Pero paano naman ang kanyang ama? Sa labis na kalituhan, hindi nga niya alam ang kanyang gagawin. Wala siyang kasalanan. Ako may kasalanan, patawarin mo ko, iha. Huwag mong idamay si Matt. Sana mapatawad mo ko sa maling nagawa ko sa'yo, sa iyong ama. Umiiyak na pakiusap ni Mayor na nagpasinghap kay Matt. Nanlalaki din ang mga mata ni Matt na nakatingin kay Raya ngayon nang mabuksan na nga nilang pinto. Dahil sa sinabi ng ama, pero tinignan lang ni Raya si Matt ng malamig habang may tumutulong luha sa mga mata ng dalaga. Raya, iyon ang namutawi sa mga labi ni Matt. At akmang lalapitan na nga niya si Raya. Ngunit mabilis na nagtatatakbo na si Raya palabas ng kwarto at lumabas na nga rin siya ng mansyon. Pagkarating ni Raya sa hideout nila, agad siyang sinalubong ng yakap ni Sean nang makita siya nitong umiiyak. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin, Raya. Nag-aalalang tanong ni Sean kay Raya at pilit siyang pinapakalma. Hihikbi-hikbi namang sinabi at kinuwento ni Raya kay Sean ng lahat. Pero ang gusto sana ni Raya ay upang may malabasan siya ng sama ng loob. Ngunit hindi niya agad naisip na baka ikakagalit nga yan ni Sean at yun nga ang nangyari. Humanda silang dalawa. Huwag, Sean. Kaya nga nang sabi ko, walang kasalanan si Mayor Crisostomo. Nadamay lang siya. Talaga? Nasaan ang pruweba, Raya? Anong pruweba mo? Na nagsasabi siya ng totoo. Pero saglit lang yon dahil muli ay nagsalita si Raya. Sean, mahal ko na si Matt. Nanlaki ang matang napatingin si Sean kay Raya. Siya ang anak ng lalaking dahilan ng pagkamatay ng papa mo. Ako na lang ang bahala kung ganun, sabi nga ni Sean. Natatakot naman si Raya sa pwedeng gawin ni Sean sa mag-ama. Sean, wag! Malakas na sigaw ni Raya at umiiyak na sumakay na nga rin ng motor at pinaharurot. Samantalang tahimik naman na nakinig si Matt sa lahat ng sinabi ng kanyang ama sa kanya. Sinabi nito ang lahat, kaya hindi agad makasagot si Matt. Hindi niya alam kung ano ang ire-react niya sa ibinunyag ng kanyang ama. Hindi niya alam. Matt, iho, patawarin mo sana ako. At sana'y patawarin na rin ako ni Raya. Hindi ko nagawang ipagtanggol ang kanyang ama. Lumuluhang wika ng ama ni Matt. Naaawa naman si Matt sa kanyang ama. Pagkuway nagtanong siya, Dad, wag mo sanang ikagalit to. Pero talaga bang nagsasabi kayo ng totoo? Tanong nga nito. Pero kilala niya ang kanyang ama. Mabait talaga ito. Matt, iho, nagsasabi ako ng totoo. Ang journal ko ang magpapatunay na nagsasabi ako ng totoo. Na wala akong kinalaman sa kanilang mga plano. Na gusto kong iligtas ang ama ni Raya pero hindi ko lang magawa. Nandoon lahat, anak. Kunin mo. Wika nga ni Mayor at mapait na ngumiti. Nang biglang, Mayor Crisostomo, lumabas ka dyan. Si Sean ay nandun na nga. Sinugod na nga sila. Sean, wag! Sigaw naman ni Raya. Dali-dali naman nang bumaba
si Mayor at si Matt. Nakikiusap nga sila kay Sean, pero tila wala na nga silang magawa dahil galit talaga ito. Raya, hayaan mo na siya. Tumawag na ako ng pulis. Sila nang bahala kay Sean. Hayaan mo na ang batas. Sa kanya at sa mga pumatay sa ama mo. Tetestigo si Dad Raya. Tetestigo siya. At may pruweba siya na wala siyang kinalaman doon. Ang journal sa panahong yun. Kaya tama na Raya. Wika ni Matt. At dahan-dahang nilapitan si Raya at niyakap ito mula sa likuran. Humagulgol naman si Raya at binitawan na nga nito ang hawak na armas. Niyakap naman agad siya ni Matt nang mahigpit at ganun din ang ginawa ni Raya kay Matt habang umiiyak sa dibdib nito. Dumating na rin naman ang mga pulis ilang sandali pa at dinampot si Sean. Nakahinga naman ng maluwag ang lahat, lalo na si Matt, si Raya at si Mayor Crisostomo. Akala ko mawawala ka na sa akin. Sabi nga ni Raya kay Matt. Shh, hindi mangyayari yan Raya. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Mahal na mahal kita. Marahang wika ni Matt at hinalikan si Raya sa noo. Mahal na mahal din kita. Tugon naman ni Raya at pumikit sa dibdib ni Matt. Nung mismong gabing yun, punong-puno nga sila ng emosyon. Si Raya at Matt ngayon ay nasa kwarto nga muna ng lalaki, samantalang si Mayor naman ay nagpunta nga sa police station para nga sabihin lahat ng kanyang mga nalalaman at ibigay o ipakita ang ebidensya. Ngayon nga, ay madamdaming nag-uusap nga si Matt at Raya. Sa wakas nga, ay nagkaroon din ng oras ang dalawa para mag-usap ng seryosohan tungkol sa kanilang nararamdaman bukod pa sa nangyari kanina. Raya, totoo ba yung sinabi mo kanina na mahal mo rin ako? Masuyong tanong nga ni Matt. Tumangulang naman si Raya. Hinalikan ni Matt ang babae sa kanyang noo at sa kaniyakap ito ng mahigpit. Sigurado ka ba na mahal mo ang kagaya kong lalampa-lampa? Napatawa ng bahagya si Raya. Alam mo, kahit nababakla-bakla ka pa, oo mahal kita. Tsaka, dahil sa training natin, nakita ko rin naman yung pagbabago mo eh. Kahit papaano may character development ka pa rin naman. Eh ikaw, sigurado ka bang mahal mo yung kagaya ko? Na astig-astig at saka totomboy-tomboy? Napatawa naman si Matt. Yun nga ang nagustuhan ko sa'yo eh. Kakaiba ka sa lahat ng mga babaeng nakilala ko. Astig ka, pero may puso. At alam kong nagawa mo lang lahat ng mga nagawa mo this past few days dahil sa pagkawala ng ama mo. Dahil mahal na mahal mo siya. Hangang-hanga nga ako sa iyo eh. Dahil hindi ka nag-give up para nga malaman ang katotohanan at makakuha ng hustisya para sa ama mo. At masaya rin ako na magiging tulay din ang papa ko para nga makamit mo ang totoong hustisya. Huwag ka mag-alala. Merong Diyos na laging magbabantay sa'yo. At andito rin ako parati sa'yo. Magte-training pa ako ng maigi nang sa ganoon, maging mas astig na ako sa'yo at maprotektahan kita para hindi naman parating ikaw yung pumoprotekta sa akin. Sino ba naman ang mag-aakalang magkakagusto ka sa kagaya ko? Inosenteng sabi pa nga ni Matt. Napangiti naman si Raya. Pagkatapos nun, hinalikan bigla si Matt sa pisngi. Namula pa nga si Matt, as usual, ang mahiyaing si Matt. Nagkaaminan na nga at heto pa rin siya at nahihiya pa nga rin sa mga pinagagagawa nila. Pero tila puso na nga niya ang nagdikta sa dapat nilang gawin ng gabing yun dahil gusto na nga nilang ibuhos sa isa't isa ang pagmamahal na matagal nga nilang itinago at dinenay sa isa't isa. Nang gabing yun nga, ay may nangyari nga kina Matt at Raya. Naging gentleman naman si Raya sa unang pagkakataon na ginawa niya yun sa babaeng isang birhen din. Napaka-espesyal ng gabing yun dahil punong-puno ng pagmamahal sina Raya at Matt. Nag-umpisa sa gulo ang araw na yon pero nagtapos naman sa pagmamahalan. Ilang araw ang lumipas matapos ang insidenteng yon sa bahay nila Matt.
Tumestigo na nga si Mayor Crisostomo sa husgado at nakulong na ang mga may sala sa pagpatay sa ama ni Raya. Nagbagong buhay na rin si Raya. Mas nag-aral ng mabuti kasama si Matt hanggang sa makagraduate nga sila. Nag-propose nga rin si Matt sa kanya makalipas nga ang 1 taon na relasyon nila. Siyempre umuo naman kaagad si Raya na ngayon nga ay minsan sinusubukan na ring maging girly at minsan na nga lang din ang pagiging astig niya. Hindi naman yun mawawala sa kanya dahil yun ang minahal ng tao sa kanya, lalong-lalo na si Matt. Ipinangako nga nila sa isa't isa na hindi na nga sila maghihiwalay pa at mamumuhay ng tahimik at masaya. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Matt at Raya. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng ating full stories. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening, God bless everyone, and shout out po sa mga sumusunod. Jane Rosario, Juvelin Romero, Ostanalito, Chisa Dehino, Laika Ali, Lolita Nunez, Senen Karaan, Mia Resano, Maybell, Corazon Mabayan, Nenita Delfin, Diony Poras, Mario Abulencia, Nat Greenfax, Rowena Salvatierra, De Jessica Rose, Rowena, Mierva Rena, Jasmine Baya, Evelyn Meller, Susan Cornejo, Ginata Morite, Theodore Anial, Lee Yun Minjay, Lorna Decano, Ellie Evangelista Anderson, Medel Talon, Nilda Claridad, Vanessa Bukahan, Melanio de Jesus, Dolores Cabanaw, TikTok Trends TV, Stephen Fierce, Evelyn Cotton, Elvira Dacanay, Corazon, Mel Canta, Romana Gorospe, Jean the Best, Jenny Bohol, at shoutout na rin po sa lahat. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.